Dumating si Yamamoto sa mismong labanan sa tamang sandali para iligtas si Kenpachi mula sa kamay ng hari ng mga Quincy. Sa pagbabalik tanaw sa nakalipas na ilang libong taon sa kanilang maalamat na pagtutunggali, ang Gotei 13 ang mismong dumurog kay Yhwach at sa imperyo nito. Tinignan ni Yamamoto ang kanyang matandang kalaban sa mata, at idineklara na tatapusin na niya ang nasimulan at kikitilin na ang buhay nito ng tuluyan. Bigla namang inakala ng tatlong Stern Ritter na mananalo sila sa matanda sa pamamagitan ng palihim na pag-atake sa likod nito, ngunit labis nilang pinagwalang bahala ang husay ng matandang kinakaharap nila sa araw na ito. Nang hindi man lang lumingon, pinatay ni Yamamoto ang tatlong hangal na iyon sa isang dambuhala at nakakapangilabot na apoy, at pagkatapos nito ay diretso siyang sumugod kay Yhwach nang wala nang sinasabi pang iba. Sinabihan naman siya ng panunuya ni Yhwach sa pagsasabing masyado nang tumanda ang pinuno at wala na itong sapat na lakas para masabayan siya, bagamat nag-iwan pa rin ito ng malugod na papuri para sa pagsisikap ni Yamamoto. Napansin din niya na ang nagbabagang galit sa mga mata ni Yamamoto ay nagpapakita ng kasing delikado pa rin ito ng kanyang kabataan, at muling nagpang-abot ang dalawang dambuhala sa isang napakabilis na tapatan ng mga espada. Kumilos si Yamamoto ng may pambihirang bilis, swabe niyang iniwasan ang mga pag-atake ni Yhwach bago nagpaulan ng sunod-sunod at kasing bilis ng kidlat ng mga malalakas na atake. Ang hari ng mga Quincy na hindi mapipigilan kanina ay napilitan ngayon na umatras dahil sa bigat ng pressure na dulot ng walang humpay na pagsugod ni Yamamoto, at patuloy siyang naitulak pa atras sa gitna ng mga guho. Sa isang kurap ng mata, naglaho si Yamamoto at muling lumitaw sa mismong likuran ng kanyang kaaway, sabay pakawala ng isang saksak na lumikha ng isang dambuhala at umuungol na liyab. Sa wakas ay napilitan si Yhwach na bunutin ang sarili nitong espada para ipananggalang sa nakapapasong init. Ito na nga ang mismong hinihintay ng punong kapitan, ang sandali na seryosohin siya ng kanyang kalaban hanggang sa mapabunot ito ng bakal, kaya naman naghanda na siyang ilabas ang kanyang buong nakakatakot na lakas laban sa hari. Sumigaw si Yamamoto na gagawin niyang tosino ang laman at kaluluwa ni Yhwach hanggang sa maging abo ang mga ito. Pagkatapos ay ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na alas, ang Bankei na Zanka no Tachi. Ang pagpapakawala ng teknik na ito ay lubhang napakalakas kaya naman isang tuyo at nakapapasong init ang nagsimulang kumalat sa buong Soul Society. Sa loob lang ng ilang segundo, ang bawat hantungan ng tubig sa paligid ay nagsimulang maglaho at maging singaw, at ang buong paligid ay naging lalong mabigat dahil sa nagbabagang enerhiya. Ang epekto nito sa kalikasan ay mabilis at malupit, ang balat ng mga tao ay nagsimulang maging parang tuyong papel, at ang kanilang mga labi ay nagumpisang magbakbak dahil sa matinding init. Sino mang Soul Reaper na may kakayahang nakabatay sa yelo ay nakitang ganap na nawalan ng kwenta at walang silbi ang kanilang mga kapangyarihan sa harap ng ganitong init. Nanood naman si Kapitan Onohana mula sa malayo na may malalim na pag-aalala, habang nananalangin na sana ay matapos agad ni Yamamoto ang laban na ito bago pa ang sarili nitong nagpupumiglas na lakas ang tuluyang sumira sa mismong mundong sinusubukan nitong iligtas. Kapag aktibo ang kanyang bankay, ang espada ni Yamamoto ay hindi nagmumukhang isang nagliliyab na sandata, sa halip ay lumilitaw ito bilang isang sunog at gasgas ng piraso ng bakal. Ang bankay na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagsisiksik ng bawat patak ng kanyang dambuhalang espiritual na apoy sa mismong dulo ng maliit na espada na iyon, kaya naman nagiging isang sandata ito ng purong pagkawasak. Ang anumang bagay na sumagi lang sa dulo ng espadang iyon ay agarang natutupok hanggang sa pinakamaliit na atomo nito dahil sa sumasabog na init. Ginamit na ni Yamamoto ang parehong nakakatakot na teknik na ito noong panahon ng kanilang digmaan 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit mas pinalakas pa niya ito sa isang mas mataas at tila Diyos na antas. Sumugod si Yamamoto pasulong sa bilis na hindi mo akalaing galing sa kanyang edad, kaya naman bahagyang naiwasan ni Yhwach ang atake habang bakas ang pagkabigla sa mukha nito. Nalilito siya at nag-aalala dahil wala siyang maramdamang apoy na nanggagaling sa mismong espada, dahil masyado itong maliit para mapansin. Subalit nang ang dulo ng espada ay aksidenteng sumayad sa lupa, mabilis nitong hinukay ang isang dambuhala at walang katapusang bangin sa lupa, na nagpapatunay sa nakakatakot na lakas na nakatago sa loob ng sunog na bakal. Walang humpay na nilapitan ni Yamamoto ang kanyang kalaban, ngunit kumikilos si Yhwach ng may pambihirang bilis habang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para masiguro na ang espada ay hindi madidikit kahit bahagya sa kanyang balat. Ang siksik na init sa dulo nito ay higit pa sa sapat para tunawin ang anumang humarang sa landas sa isang saglit. Nagawa pang umilag muli ni Yhwach at nagtangkang magpakawala ng isang matinding salakay gamit ang sarili nitong sandata. Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang espadang Quincy ay nadikit sa aura ni Yamamoto,
Nabali ito sa dalawa na parang tuyong patpat, na nag-iwan sa kanya na halos walang kalaban-laban sa lakas ng matanda. Matapos mabasag ang kanyang espada, inihayag ni Yamamoto ang susunod na yugto ng kanyang teknik. Lumilikha ito ng isang nakakatakot na aura na tumutupok sa bawat madadaanan sa kanyang paligid gamit ang init na umaabot sa pambihirang 15 milyong degree Celsius. Binalot ng matanda ang sarili sa isang balabal ng purong apoy, kaya naging imposible para sa kahit na sino o anong bagay ang lumapit ng hindi nagiging abo. Ang kanyang buong katawan at espada ay umiinit na ngayon sa parehong tindi ng mismong kaibuturan ng araw, at ang anumang bagay na mga has na lumapit sa kanya ay matutunaw na lang na parang putik bago pa man madikit dito. Napilitan naman si Yhwach na gamitin ang kanyang Blood Vine sa pinakamataas na antas upang lumikha ng isang desperadong harang sa paligid ng kanyang katawan, sa pagsubok na maiwasang maging tumpok ng abo dahil lang sa pagiging malapit kay Yamamoto. Umaapaw sa kumpiyansa, nararamdaman ni Yamamoto na panalo na siya sa laban. Sinubukan naman siyang pigilan ni Yhwach gamit ang sunod-sunod na palaso ng liwanag, ngunit natutupok lang ang mga ito bago pa man makalapit. Pagkatapos ay naglatag si Yhwach ng isang dambuhalang harang ng mga Quincy na kilala bilang Sanct Swinger, isang sagradong bansa na pumupuksa sa sinong magtangkang pumasok gamit ang banal na liwanag. Upang mapigilan ito, ipinasya ni Yamamoto na ilabas ang kanyang pinakamalagim at nakakatakot na teknik. Dahil alam niyang hindi siya basta-basta makakasugod pasulong, ginamit ni Yamamoto ang Kakujou Sujin. Sa pamamagitan ng galaw na ito, ipinatawag niya ang mga kalansay ng bawat kalaban na natupok ng kanyang apoy sa nakalipas na 1,000 taon. Isang nakakapangilabot at nakakaawang tanawin ang sumiklab ng ang isang hukbo ng mga patay ay nagsimulang gumapang palabas mula sa natuyong lupa, habang pinapaligiran si Yhwach at kinukutsa siya gamit ang kanilang mga katawan na walang laman. Nagsimulang dumagsa at sumugod ang mga kalansay kay Yhwach, at napagtanto niya nang may pangingilabot na ito ang mga buto ng sarili niyang mga nasawing tauhan noong nakaraang digmaan. Literal na pinipilit ni Yamamoto ang hari ng mga Quincy na labanan ang mga kalansay ng sarili nitong sundalo. Ipinaliwanag pa niya na hindi pa nanakaw ng mga Quincy ang kanyang bangkay, dahil kaya lang nilang kuhanin ang lakas na lubos nilang nauunawaan, at dahil hindi pa niya ipinapakita ang buong saklaw hanggang ngayon ay wala silang magagawa. Desperadong sinubukan ni Yhwach na makawala mula sa tumpok ng mga kalansay sa pamamagitan ng walang awang pagtapak sa mga buton ng dati niyang mga sundalo. Ngunit tinatapos na ni Yamamoto ang laban, habang pinupukaw ang huling anyo, ang Tenshi Kaijin. Sa isang huli at mapagpasya na hatol, nagpakawala siya ng siksik na alon ng init na nakalaan na magbura sa lahat ng madaraanan nito, at tila tuluyan ng naipit si Yhwach sa landas ng kamatayan. Ang katawan ni Yhwach ay malinis na nahati sa dalawa dahil sa pag-atake, ngunit habang bumabagsak, bumulong ito ng paghingi ng paumanhin sa kanyang Panginoon dahil sa pagkabigo na maisakatuparan ang mga utos nito. Napatulala si Yamamoto sa gitna ng katahimikan, habang napagtanto na may isang malaking pagkakamali. Lumalabas na ang Yhwach na buong lakas niyang kinalaban ay isa lamang palang huwad na katawan, isang estratehiya na nakalaan na umagaw sa kanyang atensyon, habang ang tunay na hari ay nasa ibang lugar at inaatake ang himpilan ng unang dibisyon. Sa wakas ay lumabas ang tunay na Yhwach mula sa mga anino, at malamig ang loob na tinapos ang sarili niyang tapat na tauhan ngayong tapos na ang palabas. Inihayag niya na habang pinagpapakapagod ng huwad na katawan si Yamamoto, naglakbay pala siya ng malalim sa gitnang piitan sa ilalim ng lupa upang makipag-usap kay Aizen. Nais niyang kunin ang dating kapitan para sa kanyang layunin, ngunit sapat na ang pagiging mayabang ni Aizen para tumanggi ng diretsyo sa kanyang alok, kaya hinayaan na lang niya ito roon. Ang galit na si Yamamoto ay nagtangkang muling buhayin ang kanyang bangkay upang wakasan ang totoong banta, ngunit agad itong ninakaw ni Yhwach gamit ang kanyang mahiwagang kagamitan. Hindi naman sa hindi kayang nakawin ng mga Quincy noon dahil sa kakulangan sa kaalaman, ito ay dahil ang isang nilalang lang na kasing lakas ni Yhwach ang may sapat na espiritual na kinakailangan upang aktwal na maglaman at gumamit sa isang dambuhala at sumasabog na bangkay tulad ng Zanka no Tachi. Sa isang desperadong huling pagpapakita ng paglaban, sumugod si Yamamoto kay Yhwach gamit ang lahat ng natitira sa kanya. Ngunit kung wala ang kanyang bangkay, madali na siyang matalo. Mahinahon na nagpatawag si Yhwach ng isang dambuhalang espada na gawa sa siksik na liwanag, at sa isang malupit na galaw, hinati niya ang maalamat na punong kapitan bago pa man makapagpatama si Yamamoto kahit isang beses. Ito ay isang nakakagulat at biglaang wakas para sa pinakamatandang tagapagtanggol ng Soul Society. Ang tanawin ng kanilang magiting na pinuno na bumabagsak sa ganoong kalungkot na paraan ay naghudyat ng matinding kawalan ng pag-asa sa bawat Soul Reaper sa lungsod.
Ang kanilang lakas ng loob ay tuluyang nawasak, at para lalong lumala ang mga bagay, hindi nagpakita si Yhwach kahit kaunting paggalang para sa nasawing kalaban, sa halip ay pinili pa niyang ipagpatuloy na pagtawanan at ipahiya ang walang buhay na katawan ni Yamamoto. Nagsalita siya ng may purong galit para sa buhay na tinahak ng punong kapitan at sa mga desisyong ginawa nito. Kinutya ni Yhwach ang kasalukuyang kalagayan ng Gotei 13, sa pagsasabing naging malambot at nakakaawa na ang mga ito dahil sa kanilang labis na pagkahumaling sa kapayapaan at kaayusan. Ipinaalala niya sa lahat na 1,000 taon na ang nakalilipas, ang Gotei 13 ay hindi isang marangal na samahan ng mga tagapagtanggol, kundi isang pangkat ng mga uhaw sa dugo at walang awang mamamatay tao na walang pakialam sa katarungan, kundi sa pagpatay lamang sa kanilang mga kaaway ng may pinakamataas na kahusayan at walang kahit kaunting awa.